Hello everyone. So what we have here is the EUSO X44 lightweight mouse, and we have here the white color. So this is around 49 grams according sa box niya, and you can check yung official grams niya if you have a weighing scale. So open na natin yung box. So ito lang yung typical itsura ng box. Ayan lang siya. So open natin. So we have here the mouse. And so since magaan siya, siguro kasing gaan niya yung mga Pulse Air X2H, parang ganun. Ayan. So this is the mouse. Meron siyang cover pa dun sa skates niya. And dalawang connectivity niya, Bluetooth and yung wireless receiver na 2.4 GHz. You can also use it as wired if you want, no? Kung nagcha-charge siya. Ayan. So basically, this is the mouse, and then you have here some of the manual. Yung manual ng mouse. And then you have here the cable plus yung kanyang connector, no? So this just one of the budget mouse or budget lightweight gaming mouse. So ito yung isa, and ngayon lang to, I think recently lang. And kung check niyo yung build niya, so medyo may matte yung finish niya, and then yung forward at backward button meron siyang braille dun sa forward, so distinguishable siya. Alam mo na yung pinipindot mo is yung forward, no, versus the backward. So based on my hand grip, usually mas malapit sa akin yung backward pag ginagamit, no? Pero ayan, distinguishable siya. And then ito yung click niya. Smooth naman yung scroll. Okay siya for me. Yung click niya medyo parang naiiwan, pero okay naman siya. Siguro sanayan lang. Kapag click mo, parang naiiwan siya ng konti before siya unlike yung usually nagamit kong mouse, yung Razer, no. Pero minimal lang naman. Hindi siya distinguishable if for typical usage lang siguro yung gagamitin mo. And magaan siya, no? Magaan. Then yung shape niya is katulad ng Raktalan ko na luma. Ito. Ayan. So nag-rest sa palm mo yung dulo ng mouse, no? Tsaka konti ng up. So dito yung Raktalan kong luma, mabigat-bigat siya. Yan. So this one is very lightweight. So parang wala kang hawak na mouse. And maganda dito is that it is also connected via Bluetooth, so you don't need to bring your dongle, no, anywhere. Yan, baka mawala mo minsan, 'di ba? And wala kasi siyang lagayan, so close yung likod niya. Wala siyang opening, unlike yung other mouse ko na pwede tanggalin yung cover and then itago doon yung dongle. So this one wala. So basically, if you're going to bring the dongle, separate sila, no. So you need to be careful, no, not to lose this one. Ayan. So basically, I'll be using this one as Bluetooth connectivity, and then tanggalin na natin yung skates niya, yung connection ng skate. So medyo dikit siya. Here. And then this one,
So while I'm removing this one, may app din siya. Pakita ko sa inyo later. May application din siya wherein you can, I think, change yung buttons, kung anong ginagawa niya, and then program the DPI, no? So this is yung power niya, off, then Bluetooth or using the dongle, and then ito yung pag-change ng DPI. So may up to 5 cycle siya ng DPI, no? Yan. So lagyan natin sa mousepad. So to pair this one to your laptop, so pag na-pair mo na sa ibang laptop, lilipat mo siya ng pairing, you need to hold the nandito yun sa manual. So nalilipat ka ng device, tapos kailangan mo mag-connect sa Bluetooth. So to pair it again sa new device, you need to press yung back button. So left plus back button. So yung left click, press mo siya ng at least 3 seconds na sabay. And then papasok yung mouse sa pairing mode. So makikita mo siya dun sa Bluetooth devices mo, so that you can connect the mouse, no, to your other devices. Kunyari, na-connect mo na sa PC or laptop, tapos gusto mo siya i-connect sa tablet, yan, ano mo lang siya ganyan, para mag-pair siya. Pwede mo siya i-connect sa phone. So, check natin. Alam ko pwede rin sa phone. Siyempre may Bluetooth naman yung phone. So, pasok natin sa pairing mode. I think ilaw naman siya sa ilalim. Ayan. And then, ayan siya. Ito yung mouse. Ito yun. So, pair lang natin. Ayan. So, connected na siya. Hindi ko lang kung nakikita. Ayan. Ayan. So, swipe tayo. Ayan. Ayan. So, connected siya. So, again, to pair your mouse, press nyo lang yung back button tsaka yung left click ng 3 up at at least 3 seconds, no, to connect it to your device, or enter the pairing mode. Ayan. So, if you're going to buy this one, so nakatulong tong video na pag-unbox ko dito. This is a budget lightweight gaming mouse na ambidextrous mouse, and may black din pala siya ito. So you can visit the store. Ito siya. So nasa 1.4 siya, 1.3. Ayan. So may 4K dongle din siya connector if you would like to connect it. Ayan, ito yung features niya. Ito, up to 4,000 Hz if meron kang dongle. Etong sa akin, wala akong biniling ganun. So basically, hindi siya naka 4K. Ayan, the switches, lightweight, no, DPI up to 5. By default, 1,000, 2,000, 4,000, 8,000, and then 2,600 yung default settings niya. So as you click, nag-cycle lang siya. Then you can change yung value by installing the software, which is this one. I'll add the link na lang sa description where you can download the software. Lagay ko rin siya sa G Drive para hindi nyo nahanapin sa net, no? So dalawa ilalagay ko. So yeah, ito more on the specs niya. Yeah. So yeah, I think that's it. And if you're going to buy this mouse, I hope this video helped you. Again, this is the EUSO X44 lightweight, no, mouse. Ayan siya. Ayan, so halos siya, parang kasing siya nito, yung size niya. So kung may raktalan kayo, yung raktalan ng wireless yung unang-una, parang ganun siya, pero ang curve yung niya, pababa, pa-curve siya pababa.
okay yung wheel niya. And then, hindi naman siya wawabol, no? Yan, wala din, no? Hindi ko lang kung may naririnig eh. Pero, hindi naman nagwawabol yung scroll wheel niya. Ayan. And then, this one, nag-ano na ako sa luma na. May ginalaw na ako sa loob nito eh. Ayan. So, kung papansinin nyo, ayan siya. Ito kasi parang potato. Ito medyo naka-curve, no? Para sa finger. And then, yeah, sobrang gaan niya, no? I think, less strain to pag ginagamit nyo. Pag over time yung use nyo, like 8 hours or more. Kasi minsan, parang na-strain yung paggamit mo ng mouse, no? Pag masyadong matagal. So, it's either you switch to ergonomic or use lightweight, no? Yeah. So, again, Type-C din pala siya. Hindi ko na-mention earlier. Type-C yung kanyang charging port. Yeah. Okay, so check ko kung charge siya ng fast charging. Kasi itong lumang mouse ko, hindi siya nagka-fast charge eh. Tingnan natin kung okay. I think patayin natin siya. And then pag naka-off siya and then nakasaksak yung charging niya, usually nag-ano yung mouse eh. Parang buhay yung niya, board. So try natin to kung gagana. Ayun. So I think kaya niya mag fast charge. Ayan. So 60 plus watts to eh. Ito kasing luma, no, hindi kaya. Pag sinaksak mo, hindi siya iilaw. Kasi low voltage lang siya. So, ito I think kaya niya. And nakakapag-charge. Nare-receive niya. Try ulit natin. May ilaw naman. Kasi pag hindi niya kaya, hindi siya magre-receive, no? Yung Razer, kaya niya eh. Ito lang ito. That other. So, pag sinaksak mo siya ng fast charging, nag-charge siya dito. So, ayun. Ayan siya. Again, if you would buy this one, I hope this video helped you. Can comment or ask question na lang siguro in case may tanong kayo. Ayan. So thank you for watching guys, and see you on my next unboxing and short review. Again, lagay ko lang sa description yung kanyang software.